Whether we live or die, it must be for God, rather than for ourselves. For none of us lives to himself, and none of us dies to himself. May the Lord bless the reading, Romans chapter 14, verse 7, ESV and CEV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Renoboy Perez Cariaga. Thanking you for continued support. Thanking you for giving me encouragement to continue in this ministry. Maraming salamat po. Ilang taon na rin po tayo magkakasama at papuri at pasasalamat talaga lahat pinagkakaloob natin sa Panginoon dahil sa kalakasan, dahil sa kaalaman at dahil sa pagkakataon man din na nagkakausap tayo, nagkakapalakasan tayo ng loob. Hindi nyo po batid kung gaanong napapalakas yung aking loob whenever naririnig ko yung mga feedback or may tumatawag, may nag-chat-chat sa akin, may nag-PPM sa akin na sinasabing, maraming salamat kapatid sa ginagawa mo. Ito na nga tayo. Again, this is the 14th of December. And alam ko, may mga kumakanta na dyan ng people making lists, buying special gifts, and a lot of things. Pero ang dami ko ring nababasa talaga. No? Siguro nakasanayan na lang ng ilan na talagang hindi na natutong magbasa. Sabi nga, the truth is out there. Ilang taon ko na ba ginawa yung truth about Christmas at hindi ko na balak na ulitin pa yon. Yet, may mga nagsasabing mga Kristiyano na patuloy pa rin na sinasabing ito ay galing sa ganito, tinalakay na po natin lahat-lahat ang mga bagay-bagay na yan. Ito ay gawaing pagano, ito ay hindi tatak ng isang Kristiyano, ito ay and so on and so forth. Pero be that as it may, ang masasabi lamang po natin is that the truth is out there. It is for you sana sa mga ganito. At alam ko ang iba sa kanila ay nanunood at ang iba sa kanila ay talaga namang patuloy na tinitingnan yung mga broadcast natin. Sana matuto. Sana magkaroon ng panahon na mag-isip. At hindi lamang yung nakasanayan kasi, na nakasanayan pagka Disyembre ganito gagawin, pagka summer ganito sasabihin, pagka February ganito sasabihin, and so on, and November ganito sasabihin, and so on and so forth. Subalit, dapat siguro nag-progress, dapat siguro natuto na because the truth is out there. It's all up para sa mga Kristiyanong ito na nagsasabi mga Kristiyano na alamin ano ang totoo. Ito na nga po. Padayon po tayo. Padayon part 3 na po tayo. And mag-umpisa muna tayo magbasa. Here is our scripture reading. Now, accept the one who is weak in faith, but not for disputes over opinions. One man has faith to eat all things, but he who is weak eats only vegetables. Don't let him who eats despise him who doesn't eat. Don't let him who doesn't eat judge him who eats, for God has accepted him. Who are you who judge another's servant? To his own Lord he stands or falls. Yes, he will be made to stand, for God has power to make him stand. One man esteems one day as more important, another esteems every day alike. Let each man be fully assured in his own mind. He who observes the day, observes it to the Lord. And he who does not observe the day, to the Lord he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks. He who doesn't eat, to the Lord he doesn't eat, and gives God thanks. For none of us lives to himself, and none dies to himself. For if we live to the Lord. If we die to the Lord. If therefore we live or die, we are the Lord's. For to this end Christ died, rose, and lived again, that he might be Lord of both the living and the dead. But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, says the Lord, to me every knee will bow, every tongue will confess to God.
So then, each one of us will give account of himself to God. Therefore, let us not judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block in his brother's way or an occasion for falling. Romans chapter 14, verses 1 down to 3, W.E.B. May God bless the reading. Tanggapin ninyo ang kapatid na mahina ang pananampalataya at huwag makipagtalo sa kanyang mga paniniwala. Halimbawa, may kapatid na naniniwala na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Mayroon namang mahina ang pananampalataya at para sa kanya, gulay lamang ang dapat kainin. Hindi dapat hamakin ng taong kumakain ng kahit ano ang taong gulay lamang ang kinakain. Gayon din naman, ang taong gulay lamang ang kinakain, hindi nito dapat husgahan ang taong kumakain ng kahit ano, sapagkat pareho silang tinatanggap ng Diyos. Kaya, sino ka para husgahan ang utusan ng iba? Ang amo lang niya ang makapagsasabi kung tama o hindi ang ginagawa niya, at talagang magagawa niya ang tama dahil ang Panginoon ang tutulong sa kanya. May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa ibang araw. May tao namang pare-pareho lang ang para sa kanya ang lahat ng araw. Hayaang magpasya ang bawat isa para sa kanyang sarili. Ang taong may pinapahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon at ang tao namang kumakain ng kahit anong pagkain ay gumagawa rin nito para sa Panginoon. Dahil pinasasalamatan niya ang Diyos para sa kanyang pagkain. Ang hindi naman kumakain ng ilang klase ng pagkain ay gumagawa nito para sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon at kung tayo mamamatay, mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya, mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay si Kristo upang maging Panginoon siya ng mga buhay at mga patay. Kaya, huwag niyong huhusgahan o hahamakin ang inyong kapatid kay Kristo dahil tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ako, ang Panginoon na buhay ay sumusumpa, darating ang araw na ang lahat ng tao ay luluhod sa akin at kikilalanin akong Diyos. Kaya lahat tayo'y mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Kaya nga, huwag na nating husgahan ang ating kapwa. Sa halip, iwasan na nating gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Diyos nawa ang magbasbas sa mga katagang ating binasa. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ito na nga, Christian conscience influenced or coerced. Ang kaisipan bang Kristiyano, ito ba ay na-impluwensyahan or napilit? At huwag po natin kalilimutan ang nasa talatang 5 na sabi ng Panginoon ng Apostol Pablo na ang bawat isa sa atin ay marapat kumbinsido o nakatitiyak sa kanyang sariling kaisipan. Sapagkat everything that does not come from faith is sin. Yun ang mga pagkapagtagpi-tagpiin natin ang mga bagay-bagay nito. Marapat lang siguro na bigyan muna natin ng kaunting definition of terms. Pagka sinabi natin konsensya, alam po natin na ito yung kaisipan ng isang tao. Ano? At ang konsensya ng bawat isa ay mananagot siya talaga sa Diyos. Ang iba sasabihin niya, malinis ang aking konsensya. God is my witness, my conscience is clear. Okay? So yan ang pananaw mo. Pero ang konsensya ng bawat nilalang ay talagang indirectly siguro mayroon tayong built-in na gano'n. Ano? Ginawa tayo ng Diyos na may konsensya eh. Mananagot tayo sa Diyos at hindi tayo mananagot sa human opinions. Kasi hindi tayo magkakapareho ng konsensya, hindi tayo magkakapareho ng opinion, hindi tayo magkakapareho ng pananaw, hindi tayo magkakapareho ng upbringing, hindi tayo magkakapareho ng tradisyon, hindi tayo magkakapareho. Lahat ang dami. Ang daming factors na kailangang i-consider natin pagdating sa opinion. Di ba? So, ang konsensya natin, kung papanagutin mo ako dahil lamang yan ang opinion mo, then hindi tanggap ng konsensya ko yon.
Alam mo, magkaminsan, para lang walang gulo, para matahimik ka lang, sige na nga, gaganon tayo. Ngayon, pag-usapan natin yung salitang influence. Ang influensya, nag-a-appeal siya sa konsensya eh. Di ba? Gusto mong ma-influensyahan, gusto mong mahikayat, maakit, o gusto mong mahila. Mga termino natin, ano? Pwedeng gamitin ang influensya. Ang influensya or influence invites. Kaya nga, let us. Kaya nga, yung persuasion, gagamitin mo yung reason. Pwede mong gamitin yung emotion. Pwede mong gamitin yung mga bagay-bagay. Subalit, ang hindi inaalis ng isang taong may influence, ng isang tao na nag-iisip lang, kahit na mas mataas ka, mas superior ka, or mas marunong ka, mas mataas ang katayuan mo sa buhay, mas mataas ang pinag-aralan or anything, hindi mo pwedeng ipataw or i-force na yung opinion mo maging opinion niya. Kasi nakaka-insulto yun eh. Di ba? Ano palagay mo sa akin, hindi nag-iisip? Something like that. Sa mga panahon ngayon, parang ganun ang nangyayari eh. Kapag kasi sabi nung, itong bagay na ito ay ganito, hindi nga yan ang paniniwala ko eh. Hindi ito holiday. Ito ay holiday or whatsoever. Hindi ito yung kapanganakan. Ito ay, then make that as a teaching opportunity. Hindi a judgment na time to condemn. Diba? Kaya itong kaibahan ng influence with coercion. Ang coercion is sa pilitan. Ang coercion, hindi niya pinapayagan yung konsensya. Hindi niya pinapayagan na makapag-isip ka, parang didiktahan ka. That's coercion. Pipilitin ka, coerce. Coercion pressures. Tapos papahiyain ka. Mga hindi lang nakapag-aral ang may kaisipang ganito or mga pagano ang ganitong kaisipan or mga hindi totoong Kristiyano ang ganitong mga gawain or ito ay galing sa paniniwalang demonyo. Na kapag ginawa mo ito, hindi ka na anak ng Diyos. It pressures, shames, threatens compliance. Or hindi ka na nananatiling tapat. Hindi ka na of sound doctrine. You're no longer preaching the sound doctrine if you do these things. That's coercion. Kasi, in matters of opinion, dapat may freedom tayo. Your opinion is as good as mine, sabi nga ng mga Inglesero at Inglesera. No? Pero, magkaminsan yung opinion ng isang tao ay nagiging doktrina na ipinapatupad sa loob ng iglesia. Ano pa, tingnan nyo ang ating church history, even sa anumang denominational leanings, ano? Nag-uumpisa lagi ang division from opinions. And opinions imposed upon others. Kaya yung iba nagre-reklamo, yung iba nagre-rebelde, yung iba nagpro-protesta. Because when opinions are ipinatupad mo, inilagay mo para sa iba, using fear, guilt, or authority to force agreement. Hindi ba't yan ang ginawa ng Roman Catholic Church? Hindi ba't yung Great Awakening, unang-una muna nilang nakita na, teka lang muna, mali ang turo nito eh. Pero dahil sila yung nasa kapangyarihan at sinasabi nga doon na anumang katuruan that goes against the doctrine of the church, na ang lahat-lahat o karamihan doon are opinions ng mga taong kinikilala nila na influencer noong una, kinikilala nila na mas mataas ang katungkulan. So, ang mga laymen o ang mga ordinaryong tao, mamamayan, ay wala ng karapatan at kapangyarihan talaga na magsalita. And anyone who goes against the teaching of that church, either sasabihin heretic,
Sasabing nagpa-practice ng sorcery, devil worshipper. At ngayon, sa panahon natin, ito pa rin ang ginagamit sa atin. At ang iba ay, kilala mo naman na ang iba sa mga ito ay nagpapatawag ng kanilang mga sarili na bishop, pastors, minister, bro, or active members and proud members of the church. Di ba? Tinatanggal yung freedom, tinatanggal yung kalayaan mong mag-isip. Basta ang gusto nila, ito napag-isipan ko talaga matagal ito pinag-aralan ko matagal ito, sasabihin nila. Yet again, pinag-aralan mo ba o minemorize mo lang yung turo ng lolo mo? Nagkalululuhan naman niya na hindi rin nag-isip, kundi sumunod lang din. Sabi ni Saya pa, sabat amin lang ba? Hindi pwede yun. At ang lagi talaga, na paborito talaga, i-uphold natin yung unity. Unity of the faith. Ibig sabihin nila ay uniformity or yung tradition na pinaniwalaan ng daang taon na ang nakalipas na hindi nga question noon nung mga sumunod. Basta blind followers lang, nagagalit pa pagkagamitin natin yung termino na blind followers. Samantalang, ang sinasabi is, matters of doctrine dapat unity. In matters of opinion, meron tayong liberty. Sa mga practice, dapat charity. Yet, nakakalimutan talaga, ano? And sasabihin, reformation, at saka restoration, movement, part of that movement. Dito pa lang, isipin na natin, ang konsensya ba natin, sa Bisaya pa, limpyo yun akong konsensya ba? Or, ang konsensya ba natin, ito ba ay naimpluwensyahan o ito ay sa pilitan? Influenced or coerced? Tradition. Napakaraming tradition ng gusto ipatupad. Yung upholding the unity of the faith, tradition yan eh. Hindi kasi ang ibig sabihin doon sa upholding the unity is uniformity. Hindi ganyan turo ng lolo ko. Hindi ganyan gawain namin. Hindi ganyan ang style ng worship namin. Hindi ganyan ang procedure ng worship namin. Hindi ganyan. And keeping the tradition. Tapos ayaw namang maniwala na may tradition din. Pero tradition yung kinikip eh. Pa-define nga natin ang tradition. Ayon dito kay Jaroslav Pelikan, nakakatuwa ang kanyang definition of tradition. Tradition is the living faith of the dead. Ang tradition daw, keeping tradition is, ito yung buhay na pananampalataya ng mga patay. Aamin ka ba? Di ba? Masakit na definition yan. Hindi ganyan ang gawain ng mga lolo ko. Wala na nga sila eh. Gusto pa rin panatiliin yung gawain nila kahit mali o di kahit hindi na napapanahon. While traditionalism is the dead faith of the living. Traditionalism is the dead faith, patay na pananampalataya ng mga buhay. Ayaw sabing traditional, pero halatang pinapractice ang traditionalism. Dead faith of the living. Kasi hindi question, basta lang sumunod sa agos, basta lang sumunod sa tatak sa pangalan, basta lang gawin yung ganito. Tayo, upo, uwi. Di ba? Okay na. Salamat kay Jaroslav Pelikan for that. Kaya nga, inilabas ko ang Roma Kabanatang 14. Alam niyo mga kapatid, ang Roma Kabanatang 14 bilang pag-uumpisahan lang natin ng pag-aaral ito, isama na natin itong dalawa. Ang pinag-uusapan at ang traditional na mga pagkakaintindi o pangunawa ay it's all about anong pwedeng kainin na food at about holidays. Hindi po.
Romans 14 is not about food and holidays or holidays, no? Subalit ginamit na Apostol Pablo ang mga eating and not eating, keeping and not keeping bilang mga examples, halimbawa. Pero hindi siya ang subject talaga. Hindi talaga siya yung pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan doon ay yung kapangyarihan. Pinag-uusapan talaga doon kasi kakain o hindi kakain, mag-o-observe o hindi mag-o-observe. Ito yung mga convictions. Ito yung paniniwala, ano tawag natin? Opinion. Ito yung mga pananaw na ang mahirap ay yung pananaw ng isa, ayun yung matawag na weak, gusto yung matawag na strong, pero gusto niyang yung kanyang opinion lang masusunod. So, si strong ba talaga yung opinion masusunod o si weak ang opinion ang masusunod? Kasi sasabihin niya, lalo-lalo itong mga term na stumbling block, ay naging stumbling block sa akin yan eh. And, nako, may mga hindi maka-move on sa salitang stumbling block, ano? Pero, kung hindi na nag-match sa kanyang opinion, stumbling block na kaagad-agad. Kung hindi niya tanggap at hindi niya ginagawa, stumbling block na kaagad-agad yung isa. Kaya, ginagawang safe haven ang terminong stumbling block. When opinions become doctrines, ito inabot kong kaisipan, kaya hanggang dito lang ako. Hindi pwede yun. Kaya nga, yung dialogismoy, reasonings, judgments, and opinions na ginamit niya sa versikulo 1, sabi niya, huwag yun. Yung opinions ninyo, hindi dapat maging daan ng disputes. Hindi dapat maging daan ng hindi pagkakaintindihan. Ang sinabi nga niya, accept one or everyone. Yung the one who eats, huwag i-despise. Yung hindi kumakain, yung kumakain naman, huwag niyang i-despise. Huwag niyang i-judge. Yung hindi kumakain. Dapat malaman ng bawat isa that weak doesn't mean sinful and strong doesn't mean superior ka sa katayuang spiritual. Hindi ko kayang kainin yan, Brad. Hindi mo pwedeng sabihin na, nagkakasala ka sapagkat lahat ng ginawa ng Diyos ay pwedeng kainin basta may pananampalataya. Hindi rin pwedeng sabihin, ba't mo kinakain yan? Ipinagbabawal yan. So on and so forth. Kaya, magandang katanungan niya, who are you who judge another's servant? Kung ginagawa niya pala ito for the Lord. Kaya, ang sinabi talaga ni Apostol Pablo, let each man be fully assured in his own mind. Dapat secured yan eh. Na ano man sabihin nila kapag tapos na, secured ka, ito ang inabot ko, ito ang inabot kong bagay, then, I will stick with this. Sa counseling, ginagamit natin yung congruence, no? Kung naging incongruent na at hindi na tama, no? Hindi tanggap ng utak niya pero pinakain mo pa rin. Hindi tanggap ng utak niya pero pinapasunod mo kasi sinasabi mo, pwede itong bagay na to. The same thing in observance of days and special days. The one who eats or the one who observes, tingnan niyo maigi ha, it is to the Lord. They give God the glory. The one who eats and the one who observes, both to the Lord ang glory. Ang hindi kumakain, he who does not eat dapat, but are nakasulat doon, and does not observe, the same thing, it is for the Lord. Kaya kung titingnan natin maigi, pagkain sa hindi pagkain, both to the Lord. Pag-observe sa hindi pag-observe, both to the Lord. It is Christ-centered, God-directed, and then conscience-driven. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. And who are you to judge na magsasabing, no, you're wrong. No, mali ka doon. Oh, the truth is out there and the truth is out here.
Kaya nga, ang sabi niya sa 7, for none of us lives to himself and none of us dies to himself. Maliwanag pa sa sikat ng araw na sabihin niyang, if we live to the Lord. If we die to the Lord. If, therefore, we live or die, we are the Lord's. The weak and the strong, the observant and the non-observant, the eater and the non-eater, conscience-driven, basta tiyak siya sa kanyang katayuan, we are of the Lord's. Hindi lang remember who you are, kundi remember whose you are. Tandaan mo, hindi lang yung alam mo dapat kung sino ka, pero higit alam mo dapat kung kanino ka. Sinong nagmamay-ari sa iyo? At ang sinasabi nga, pagmamay-ari tayo ng Panginoon. Kaya tama yun. For to this end, Christ died, rose, and lived again, that He might be Lord of both the living and the dead. He is my Lord. Now that I'm living, He is the Lord of all of those who have gone before me or before us. Kaya both Lord of the dead and the living. Kaya sa verse 10, sabi niya, but you, bakit nga ba? Why do you judge your brother? Why do you despise your brother? Di ba? Hindi lang ginajudge niya, hindi lang minamalit niya, pero dinedespise pa. Napakagandang question. Kung sasabihin mong to keep the unity of the faith, that is being, ibig mo sabihin, yung the dead faith of the living? Traditionalism yan. Or keep the living faith of the dead. Kasi ganito gawain ng tatay namin, so you just want to do that. Replicate mo lang tatay mo. Pero ang dami mo sinasabi tungkol sa gawain ng mga ng tatay mo or ng lolo mo or ng mga sinauna kaysa sa'yo. Or gusto mo lang talaga mag-exercise ng control. And gusto mo lang talaga who holds the bigger stick, sabi nga ng mga Inglesero at Inglesera. Why do you judge your brother? Mema lang. Mema post lang sa FB. May mapag-usapan lang. Tinalakin na yan eh. One step away lang, isang pindot mo na lang malalaman mo the truth about Christmas. Hanapin mo Ronnie Cariaga, Truth About Christmas. Kaya nga, yung title natin, dito natin makikita yung difference, yung kaibahan. Yung influence at saka yung sa coercion. Ang isa, iginagalang niya at pinapanatili niya yung kalayaan. Ginagalang natin ang kalayaan ng bawat isa, pag-iisip ng bawat isa. Kaya iniimbitahan natin. Gusto mo pag-aralan natin itong bagay na ito. Ang isa naman, hindi niya sasabihin na kailangang igalang yung paniniwala, yung conviction, yung konsensya, kundi sasabihin, ito dapat gawin mo kasi ganito ginawa ng mga magulang mo, ganito ginawa ng mga ninuno mo, ganito at mananatili tayo sa ganito. Ang dami nang nabago. Kaya yung iba, nung una, gagalit sila na kapag walang dalang Biblia talaga, at pagka nagbukas ka ng apps mo sa phone, sasabihin, bakit wala kayo dalang Biblia? O yung iba, ayaw din kumanta kapag PowerPoint lang, mas maganda pa rin daw yung hymn book or songbook na hawak-hawak. And a lot of things. Ang iba rarason, mas maganda nga yan, nakikita namin, or mas maganda nga ito, and a lot of things. Iba yung nakasanayan. Okay lang naman mag-adjust, okay lang naman mag-adapt sa mga bagong kaparaanan. Provided that, hindi nababago yung essentials patungkol sa kaligtasan. Titingnan natin maigi. Yung topiko natin, Christian conscience, is it influenced or coerced? Gusto ko ipakita sa inyo para madalian na lamang natin
mapag-iba yung dalawa. Yung influence, kaparaanan ng Panginoong Jesus. Sa madaling paraan, maalala nyo sa Juan Kabanatang 6, talatang 67, nung sinabi niyang, I am the bread. Tapos, sabi ng mga taong nakarinig sa kanya, this is a hard saying. Who can accept that? Kaya marami sa kanya mga alagad. Alagad ng termino doon, disciples na tawag doon. Many of his disciples deserted him. Umalis na. Hindi nila matanggap yun eh. Mabigat na kasabihan ito. Ikaw ang bread? Bread of life? Kaya nagtanong si Jesus sa kanyang apostles, do you also want to go away? Hindi niya sinabing, please don't go away. Or, you guys should not go away. Kita niyo yon, yung pagtatanong na yon? Do you also want to go away? May kalayaan. Nire-respeto ng Panginoong Jesus yung freedom, yung personal decision ng bawat isa. Awitin nga natin, he could have sent 10,000 angels. Pero because Jesus' way is freedom, invitation. He asked individual. Hindi yung compliance, hindi yung sumunod kayo or else. I-impyerno ko talaga sa'yo. O, kayo. Kaya, ang sabi niya ay, do you also want to go away? Dapat personal yon. Yung response ay hindi nababatay sa kanya na nagsasabing, huwag na huwag kang alis. O huwag na huwag kang makakalimot. O huwag na huwag mong gagawin to. No. Ang tanong niya ay, iiwan din ba ninyo ako? Or, ang gusto niyo ba, sumama din kayo sa kanila? Do you also want to go away? And to this, pagka binasa natin, si Pedro, yung laging outspoken na matanda sa mga disipulo na ito, na nagsabing, Lord, kanino kami pupunta? You have the word of life. Ang galing, Hindi sinabing, I have the word of life, so don't go elsewhere. Kundi, binigay niya talaga sa kanilang kalayaan. Kayo, kung this is a hard saying, do you also want to go away? And to that, Peter said, Lord, to whom shall we go? We know. Alam namin. We have decided. We know. Convinced kami. You have the word of life. Wala na kami ibang pupuntahan na iba. At least, ang decision na yon ay galing personally kay Peter. Galing buhat sa kanilang mga natutunan sa kanilang kaalaman. Hindi in-enforce sa kanila, hey, hindi kayo pwedeng umalis kasi ako ang Panginoon ng mga Panginoon. On the other hand, coercion is control's way. Namit lang natin yung parehong siya, Christ's way and control's way. Ang coercion, ganito ginagawa. Kino-confuse niya yung disagreement with disobedience. Kapag ka hindi ka nag-agree, hindi ka sumang-ayon, hindi ka kagaya ng pag-iisip nila, sasabing, oy, you're not teaching the sound doctrine na kagad-agad. Kapag hindi mo ginagawa yung nakasanayan nilang gawin na traditionalism, tradition, ay sasabihin ka agad-agad, oy, liberal ka. Oy, hindi ka tunay na Kristiyano. Or may mga pictures ako dahil nasa school po ako at may mga bar kami na mga bagong gawa. And then bilang isa sa nasa Office of the Student Affairs na talaga namang bawal na bawal talaga kapag walang authorization na magdala ang mga bata ng mga bagay na ginagamit sa bar kung hindi nila klase. Dadaan talaga sila sa OSA. And sa isa sa mga post ko, sinabi ka agad-agad, hindi naman preacher yan kundi ganito yan. Natawa ako nung pinakita ko yung mga bersikulong ito.
in-unfriend ako nung isang nakasagutan natin. Controls away. It confuses disagreement with disobedience. We agree to disagree, dapat. And then it elevates human opinion to divine authority. Sasabihin na, ay, hindi ganyan yan, hindi kami nasanay sa ganyan. Nakasanayan. Tapos ayaw mo sabihin mayroong tradisyon na ipinagpipilitan. Kaya ang nangyayari tuloy, kapag may nakatingin, edi kagaya nila, pero kung walang nakatingin, edi hindi sila kagaya niya. Kaya ang naproproduce ng coercion is that external conformity, hindi nagkakaroon talaga ng inner transformation. Hindi yung panloob ang nabago, kundi yung panlabas lang na pakikisama. That is the difference between coercion and influence. Kay Kristo, we've got the freedom sa mga taong gustong masunod at nagkikip ng traditionalism in the church, yung paniniwalang traditional then they just want to have control over us, over our souls, over our thinking, over our conscience. Hindi mangyayari sana. Ano nga bang natutunan natin sa umagang ito? That Christ's hindi tradition dapat ang nangunguna or dapat ang sinusunod ng bawat mananampalataya. Christ, not tradition, rules the believer. It is not what others say, but it is what God says or what the Bible says. May kaunti akong kwan dun sa what the Bible says. Kasi magkaminsan, ifo-force nila na sabihin ng Biblia ito kasi yung interpretation nila ang ibig sabihin. Kaya may kaunti akong bagay na pinangingilagan dun sa what the Bible says. Yung understanding pa rin nila ang ipagpipilitan. But it should be Christ, not tradition, that rules the believer. Second, na makikita natin, that conscience, yung konsensya natin, ay dapat isipin natin na it is a sacred space between God and the believer. Ang ibang mga tao, sabi nga nila, nai-influensyan daw ang konsensya. Totoo naman yan eh. At maraming mga bagay-bagay nga aspeto na kailangan natin i-consider. Bakit ka umabot sa gano'n na pagkaisipan? Upbringing, and then yung sa paligid, in a lot of things. Yet, makikita natin na diretsahan yon. Kasi wired talaga tayo na may konsensya eh. Subconscious pa nga sasabihin ng iba. So, makikita natin dito also is that Christianity or Christian maturity or immaturity ay hindi napapatunayan by enforcing opinion or conviction. Huwag mo sasabihin na kung nakapag-aral ka, kung title mo doktor o title mo ay ganito, bishop or title mo ay archbishop, pastor or ministro or bro kasi ginagawang title na yung bro. And kahit naman na yung iba, alam nyo namang hindi talaga tama din yung training pero PhD, pahingi ng doctorate o pahingi ng doktor, something like that. Hindi pwedeng i-enforce yung opinion or conviction mo upon others. But, influence by loving restraint and tiwala that God works in the lives of others. Napagtiis nga ang Diyos sa iyo eh. Bakit di ka makapagtiis sa iba? Last but not least, uniformity na paulit-ulit talagang tinatalakay natin. Hindi siya measure of faithfulness. Uniformity.
matters of opinion, dapat may freedom tayo. Liberty dapat. Hindi rin pwedeng maging uniform talaga sa paggawa ng mga bagay-bagay. Sa worship, paraan, hindi kagaya dun sa isang kongregasyon na akong worship leader pero gumawa ko ng 3 songs before opening prayer, nagagalit kasi 2 song lang dapat. Or nauna akong nagpa-pray before opening songs, nagagalit na naman kasi hindi daw ganun ang gawain nila. So, ang hirap din, ano? Kaya, balikan natin. Each one should be fully convinced in his own mind. Ang bawat isa dapat kumbinsido sa kanyang sariling kaisipan. Kaya, dito sa ating part 3, sabi nga ng mga Bisaya, salig, laom, padayon. Salig ta, ngang Ginoo, mo'y ato ang dalang panan, laom ta, ngang tanang ginabuhat nato according to His plan, and padayon tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. At huwag tayong manawa, huwag tayong maumay, di tayo agbanog kan mauma nga garamid iti gusto. Padayon lang maigsoon. Padayon po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Muli, ito po ang inyong kapatid, Jose Ronoboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat sa pagsama sa atin sa broadcast na ito. Hanggang sa susunod po.